Hello mga farmland, magandang hapon po sa ating lahat. So nandito po ako sa property located po dito sa Alaminos, Laguna. So ito mga farmland ay 13 hectares. Good for farm po at saka po subdivision kasi ang lawak po and then ang ganda po ng location niya. Along Barangay Cemented Road po. So ito po yung pinaka-property at ito po ay ang layo po sa pinaka-bypass road po mga ka-farmland ay 1.3 kilometers lang po. So ang layo naman sa pinaka-bayan po ng Alaminos ay nasa 4 to 5 kilometers. Ang bypass road po ay nandyan yung pong going to San Juan. And then ito po namang kalsada na ito, pag dinaretso po ito papunta dun sa dulo, ang labas po nito ay sa Lipa, Batangas po. So, ayan yung property. Ito po ay madami pong tanim. So, mag-start po dyan. Nandyan po yung kanilang pinaka-boundaryhan. Ito yung boundary ng property. Ayan. So, ang estimate po na frontage nito sa kalsada ay nasa 150 meters frontage po. So, nandito po yung boundary ng property. Ang kagandahan dito sa property, mga ka-farmland, may linya na po ng kuryente. Ayan. Ayan. At may linya na din po ng tubig. Kasi po dati, yung may-ari po nito, nagpatanim po ng mga talong at ng papaya dyan sa loob ng property. So, kailangan ng supply ng tubig, pinakabitan na po niya ng tubig. So, atin pong pasukin ang pinakaloob ng property. Kung makikita nyo, madami po yung tanim. Lansones, rambutan, yan po ay may durian, meron na din po yung mga guyabano. Ayan. O, kung makikita nyo po, ito po yung boundary naman niya. Ito yung pinaka-boundary niya dito sa kalsada. Ito po yung bakod. Bumaba na nga lang po yung barbed wire. Yan po yung property. Ito po ay flat at medyo parol po ng konti. So, dito po sa area mga ka-farmland ay hindi po binabaha. Medyo mataas po itong location po ng property. At ang kagandahan po, sa bandang dulo po, meron pong creek doon sa bandang dulo ng property. So, kung gagawin po itong farm or subdivision, maganda din po ito. Pwede po itong i-subdivide. Ayan, hanggang doon pa ang property. Ayan po. Ayan yung source ng tubig. Ayan yung ayan po yung pinaka-meter nila. Yung water meter. Ayan po. Ayan yung property. At meron din silang pinya. So, may tanim din palang pinya, hindi lang gumanda. Ito po yung property. Ito yung pinaka-dinadaanan. Sigit atin pong lilibutin kahit hindi natin malahat at malawak po ang 13 hectares. Nagdiretso na po dun sa loob yung dalawa ni tatay. Ayan. Ngayon po ay tagbulaklak na po ng mga lansones at rambutan. Nakakatuwa mga farmland, ang daming tanim. Kung gusto nyo pong lagyan pa ng mga niyog, pwede pa po. May pwede pa pong singitan ng ibang pananim.
Maganda po yung daan papunta dito sa property. Doon po yung pinaka-boundaryhan. So dito po flat. Flat po yung area dito. Yang nakikita nyo po yan po ay mga rambutan. So ito po ay may income. Gawa po ng mga fruit bearing. Ayan, ang dami pong bunga ng rambutan kasi po tag-rambutan na. Sa part dito ay medyo pa slope ng konti. Ayan. Yan po yung mga puno ng rambutan. Ayan naman po yung mga puno ng lansones. Ito mga ka-farmland ay located po dito sa Barangay Calmauno po ng Alaminos, Laguna. Ang reason po nito kaya pinagbebenta na po ay hindi na po naaabiyad ng may-ari. Ayan, ang dami pong bunga ng rambutan, nanlalaglag. Kasama yan ah. Saan po yung creek? Diyan. Parang itong sa gilid, ano po? Yun nga, napansin ko. Parang doon sa boundaryhan ng kabilang lote, ano po? Ayan, nandyan yung creek nung dito sa property. Meron pa din dito na pinaka kanal. Ayan, dito po tayo sa kabilang side ng property. Mga ka-farmland, ang 13 hectares po ay hindi ko alam kung makakaya ko pong ikutin ha. Pero tinatry ko po. Pero dahil ito po ay malaki po. 13 hectares is equivalent po ng 130,000 square meter. Kasi po, ang isa pong hektarya ay equivalent po ng 10,000 square meter. So, ayan yung mga rambutan. May bulaklak, may bunga. May bunga na hindi talaga bulaklak pala. So, ito po ay may durian. Hindi ko lang po alam kung saang side ang durian, pero tatry ko pong hanapin. Ganda po ng property, flat na flat po. Ayan, meron po ditong mga durian dyan. Tapos may malalaking kahoy din po. Ayan, tingnan mo mga ka-farmland. Papakita ko po sa inyo yung rambutan. May bunga na, madami pong bunga.
sa mga magbo-viewing po sa mga susunod na buwan, maganda na po ditong pumunta. May maha-harvest na po. Joke. Hindi po. Pag naman po ganun talaga, halimbawa magbo-viewing, pwede naman po tayong manghingi sa may-ari ng lupa pag may mga hinog na lansones or rambutan. Kagaya po dati sa Paete, ganun po yung natsyatsyempohan namin na may hinog, nagpapaalam naman po kami. So binibigyan po kami. Dito mga ka-farmland, nandito po yung iba pong mga tanim. Ayan. Ito po naman yung sukal niya mga ka-farmland, yung damo niya, madali lang pong hawanin yan. So nandyan yung mga durian, mga lansones durian. Ayan po. Meron din pong mangustin. Ayan, ang ganda po ng puno ng lansones. So mountain view po. Ayan. Yan po ang durian. Meron din pong mga kalamansi sa area. Yan po, may mga kalamansi po. Ayan. Hindi lang po ako makapunta sa may bandang gitna mga ka-farmland kasi sobrang mataas na po, hanggang bewang ko na po ang ang damo. So doon po tayo sa hindi po masyadong madamo. Doon po sa area doon. Dito po sa side dito, ayan naman po mga kalamansi. Meron din pong avocado. Ito avocado po. Tsaka po saging na saba. Punta tayo dun sa dulo doon na bahagi ng property. Ayan. Ito pong pinakakabuuan ng property may tanim, as in puno po ng tanim. Yung mga puno na mga nakatayo na yan, yan po yung puno ng lansones. So itong mayayabong na ito, yan po yung mga puno ng rambutan. Malamig po ang klima kasi sobrang dami ng punong kahoy. Laki mga ka-farmland ng ng 11 hectares. As in yung pong kabuuan po ay may tanim. Ang iba pong puno dito na napapakinabangan yung mga saging. So nakaka-harvest din po sila dyan.
Pangbenta na din po. Grabe, daming bunga. Oh. Nakarating ka na sa dulo? Malaki to. Pero dyan, puno pa rin ang pananim? Parang puno lahat yung buong ektarya, ano? Saan? Doon sa kabila, kalamansi. Jackpot ang mamamakyaw ng rambutan. Ang daming bunga ng rambutan. Yung iba po, ang ginagawa po nila, nag-spray din po sila ng ng pangpadami pa ng bunga para sa rambutan. Ang lansones naman po, palibasa hindi na nga po naabiyad na may-ari ng lupa at ipinagbibili na. Dapat po yan nililinis ang katawan, so kinakalisan. Para po dun pumuswak po ba yung mga niya, mga pagbubukuhan. Ganun po ang ginagawa ng may mga lansonesan. Siguro po ang akin palang pong napupuntahan na ito ay part lang po ito ng 3 to 4 hectares. Yung aking nalilibot. Magsasawa po ang ang mamamakyaw dito sa dami ng puno. Halamin ko lang po dun sa babantay kung ilang puno po talaga ng lansones at rambutan, pero base po nga sa aking pag-iikot, ito po ay puno po ng tanim. Ayan. Ginawa. Ang ginhawa sa pakiramdam, ang ganda pang tingnan nitong farm kasi green. May tanim din sila ng mga pinya pero parang napabayaan na po. Niikot ko na lang po itong kabuuan po ng ng farm pero mukhang hindi ko kakayanin. Tingnan ko lang po kung ito yung pinaka-boundary ng property. Ito na, narating ko na po dito sa kabilang side yung boundary ng property. Kasi po, ayan po yung barbed wire. Yan. Iba na po yung may-ari nung makalapas ng, ano ba to, antipolo ba to? Itong punong ito. Yan. Ito po yung property, boundary. Yan. Ibang property na po yung may-ari niyan. Hanggang dyan lang po. Yan po yung boundary
yung tabihan. Yan, may bakod naman na barbed wire pa diretso po papunta doon. So titingnan ko kung nandito yung creek sa kabilang side. Yan o, may bakod pa po dyan na natitira. So may mahogany, ang lalaki po ng mahogany na kabakod. Yan po yung pinaka-boundaryhan ng property dito sa kabilang gilid. Papunta po doon. Pa-side pa, papunta doon. Puno po ng pananim ang 13 hectares. So, hindi talo ang makakabili. Ayan. Oo, meron. May mga boundaryhan nga. Papunta na ako doon sa kabilang side ng property. Punta doon. Ayan, oh. Ang kagandahan po nito mga farmland, ito po ay 1.3 kilometers lang po sa bypass po ng Alaminos. And then yung pong cemented road na katabi, diretso naman po siya ng bayan ng Lipa, Batangas. So papunta ako dun sa kabilang side doon ng property. Yung may tanim na kalamansi at durian, hindi ko po nagala. Kasi po ay gawa po ng sobrang taas ng damo, lulubog ako sa damo. Eh ako po ay kasing taas lang ng damo. Pandaki ko. Ayan, ito mga farmland, ang presyo po ay 1,200 pesos per square meter po. Sa kabilang side tayo naman ng property. Parang hindi na yata ako makakalabas dito kaya ikot ko. Maliligaw na yata si Ka-Farmland TV dito sa dito sa kaya ikot sa 13 hectares. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan pabalik. Ayan o, mountain view. Ayan. Mga farmland, baka po interesado kayo sa property na ito. Schedule lang po tayo ng viewing kasi po si Ka-Farmland TV po ay layas. Gala ng gala. Kung saan po napunta, syempre kailangan ko po kasi makahanap ng mga property na may aalo ko po sa mga hindi pa nakakabili ng lupa. Ang ganda ng view. Ganda ng view dito sa mataas na ito. Ayan, talagang puno.
puno ng tanim. Ayan po. Mountain view. Yan po yung view. Yan po ang bunga. Ikot po ulit ako dito sa property. Meron naman pong bahagyang siwang-siwang na part ng property. Para po mataniman pa po ninyo ng iba pa pong punong kahoy, tulad po ng ibang halimbawa po ay mga niyog. Kung gusto niyo po lagyan ng dwarf na niyog, pwede pa po kasi meron po mga space. Ayan, mga ka-farmland, hanggang dito na lang po ang aking video kasi masyado pong tatagal na o hahaba pa kung sakali man pong ikutin ko pa po ang 13 hectares. So ito lang po, para lang po may idea kayo kung ano po yung nandito or nasasakupan or nasa loob ng pinaka-property. Inuulit ko, ito po ay 13 hectares or 130 square meter po. Ang presyo po nito ay 1.2 per square meter. Flat and slope ang property. May mountain view. Marami pong tanim na lansones at rambutan. So, ito po ay income generating. So, may kita na po ang property. Meron din po itong mga saging, kalamansi, durian, at saka po saging na saba. Ito po ay ang layo po sa bypass road ay 1.3 kilometers at ang layo naman po sa pinaka town proper po ay nasa estimated po of 5 kilometers mga ka-farmland. So ito po ay maganda ang pwesto, malawak para po sa mga naghahanap ng malalaking area. Ang property ito po, maganda po ito, good for farm at subdivision. So ito po ay may creek sa gilid na pwede pong daluyan ng tubig. Mataas ang property at hindi binabaha. So mountain view. Yan. Titulado po ito at buhay po yung nakapangalan sa titulo. Shout out po dyan sa aking mga kapwa ahente na lumalaban ng patas. At saka po sa mga kapwa ko ahente na nagtatrabaho ng marangal. At doon po sa mga buyer at sa mga kliyente ko po na sumusuporta kay Ka Farmland TV. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.